Sabi sa Lucas 17, talatang 10, dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat inirili mo sa amin, Panginoon, ang dalawang mananampalataya. Yung isa ay lingkod mo, yung isa naman ay maniningil ng buwis. Ito po, Panginoon, ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Nung pumasok sila sa templo, dahil nga yung commitment ng bawat isa pupunta ng templo. Tama po ba? Amen. Every Sunday, lahat tayo may commitment sa Panginoon. Walang problema ang Panginoon sa atin. Tayo ang may problema, kapatid na nene. Sapagkat kung hindi ikaw makikipag-commit sa Panginoon, sino makikipag-commit sa iyo? Tama ba? Yun po ang usapan. Sino ang makikipag-commit sa iyo kung hindi ka magiging committed sa ating Panginoon? Ngayon, ano nangyari? Ang nangyari, yung Pariseo ay idinipay niya yun sa kanyang sarili. Pinakita niya na siya ay magaling na tao. Sabi niya, Lord, hindi ako kagaya ng maniningil na buwis na to. Magkatabi sila eh. Hindi ako katulad ng maniningil na buwis na to. Siya ay kumukubra ng labis doon sa kanyang ini-expect o yung inaakala. At hindi rin siya, Panginoon, nagtatapat sa iyo. Lahat ng pangit doon sa tao, yun ang sinabi niya. Mabigat po para sa bawat isa ngayon na magmalinis tayo sa harap ng ating Panginoon. Ngayon, tandaan po natin, mahirap po tayo ay magmalinis sa harap ng ating Panginoon dahil ang ating Panginoon, sabi nga, meron tayong mga bukas na mga establishment 747 o 7-24. Ibig sabihin, 24 oras bukas sila sa loob ng isang linggo. Ang ating Panginoon, bawat sandali nakikita po tayo. Kaya kung talagang pagagandahin lang po natin ang ating gagawin, sasabihin sa ating Panginoon, hindi po lingid sa Panginoon yan. Kahit po magkasakit ka, alam ng Panginoon yan. Kaya sabi nga nung Pariseo, hindi ako katulad nito, na siya ay maniningil ng buwis, na siya ay siguro sinabi niya meron pa siyang kalunya, yung sinasabi nung Pariseo. Pero ang sabi naman ng isang maniningil ng buwis, Panginoon, patawarin mo ako. Sinusuntok niya yung kanyang dibdib. Nakatingin siya sa langit at wala siyang kinukumpara na iba. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Ako'y isang masamang tao. Yung aking mga nakolektang pera, Panginoon, ay patawarin mo. At hindi ko na muling gagawin at hindi ko na muling uulitin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang paglapit sa ating Panginoon ay paghingi ng tawad. Tama ba? Nalulungkot tayo kapag tayo ay nababawasan. Natutuwa ang Diyos kapag tayo naragdagan. Ang masakit lang naman sa tao, yung formal na physical. Tama po ba? Kapag ka nabawasan, masakit doon dahil nga iniisip nila, bakit konti na lang yung dumarating? Ano? Pag nakita ng tao, bakit konti na lang yung dumarating? Hindi yon. Ang commitment natin sa Panginoon, madagdagan tayo. Tama ba? Takot ang tao na doon sa tinatawag nating mga marites. Meron po kaming miyembro noon, para siyang pulis. Parang CIS, parang gano'n. Bakit? Bawat kanto, nagtatago siya bago siya makarating doon sa simbahan. Pupunta siya doon sa gilid ng poste. Mamaya-maya pupunta naman sa kabilang gilid hanggang sa makarating doon sa simbahan. Meron naman pong miyembro rin ako na hindi na umaten. Sabi niya sa akin, pasensya na po kayo, hindi po ako nakakatin, wala po akong pera. Ako, sabi ko, kapatid, napakaganda naman ng Bible mo. Ilan taon ang Bible mo sa'yo? Ang sabi niya, yan po ay 5 taon na. Sabi ko, bagong-bago pa rin. Pero nung ginanong ko,
marami nang tinatawag natin alikabok. Nung binuksan ko yung Bible, sabi ko, meron kong 500 dito. Matagal ko na po yung hinahanap. Kaya nga tayo, tandaan po natin, meron po tayong hinahanap, hindi pa natin nakikita. At meron din pong miyembro na lahat ng simbahan na ikutan na. Naikutan niya na. Pero hinahanap niya yung perpektong simbahan. Alam nyo, ang perpektong simbahan nasa puso po natin. Ang perpektong tao ay nasa puso natin. Kapag ang puso natin ang pinaglingkod natin sa ating Panginoon, wala lang perpektong ibang hahanapin ka. Tama ba? Sa bawat paghihiwalay ng mag-asawa, dahil nga ang commitment nga ang pinag-uusapan natin, sa bawat paghihiwalay ng mag-asawa, ang unang sinasabi, pag nagpapakasal at ini-interview namin, pag kinakasal namin, ang sabi niya, siya na po ang forever ng buhay ko. Kapag matagal na sila magkasama, ang sasabihin, lahat ng pangit, sasabihin, tama po ba ako? Yung mister niya, pipintasan. Yung misis niya, pipintasan. Hanggang sila ay magkahiwalay. Ganon din po tayo. Ang Panginoon ang kailangan natin. Hindi po tayo ang nangangailangan. Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Tayo ang nangangailangan sa Panginoon. Tandaan po natin. Bakit? Yung anak mo na inaalagaan mo na hindi ka nakipag-commit sa Panginoon, ang Diyos ang may bigay. Yung asawa mo, ang Diyos ang may bigay. Ang ganda mo, ang itsura mo, ang Diyos ang may bigay. Ang Diyos nagbigay na. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Kaya lagi-lagi natin iniisip yung lahat ng pangit. Nakita nung parasiyo, ang pangit doon sa tao na yon. Yung isa naman, umaamin na tayo ay may kasalanan. Ang commitment lang ang kailangan ng Diyos. Tama ba? Tandaan po natin, commitment ang kailangan ng Diyos. Ang buhay natin, kaya tayo nagkaroon ng second time around ng buhay natin para makita natin yung pinakapangit sa buhay natin o yung worst. Ang pinakapangit sa buhay natin ay yung magkaroon tayo ng karamdaman. Pero isang pinakamaganda na ibigay ng ating Panginoon na yung pangalawang buhay mo, gamitin mo sa ating Panginoon. Amen. Maraming bagay na ang Diyos ay ating minemenos. Tama ba, kapatid? Kapag wala ng 1 kilong bigas, pag wala ng maisaing, wala na ring pagmamahal. Tama ba? Totoo naman. Pero pagka meron dumaan, mare, tataya ka ba? Meron kang pangweting. O, hindi ka papayag na walang tumbok, walang saklit. Tama ba? I-rumble mo pa. O, may magkano yung tumbok? 20. Tapos yung pangbaba, 10, 40. O, may rumble, 50. Mabenta na. Bili mo, 100 na itataya natin o mahigit pa sa bawat araw. Wala kang pampunta sa simbahan. Tama ba? Yun ang pinakamahirap. Sasabihin natin, para lang din yung tao na nawala. Matagal ko na po yung hinahanap, hindi ko po nakikita. Kasi hindi mo binubuklat. Tama ba? Ang lahat ng bagay hahanapin natin darating sa iyo. Pero itong bagay na to, minsan lang dumating sa buhay natin na tayo magmuni-muni, wala na tayo ituturo natin yung ating sarili. Tama ba? Dahil natin, pag pumunta tayo sa kabila, basta tayo sa Panginoon, hindi pala. Maging commitment mo lang ang ating Panginoon, okay ka na, pas ka na. Oh. Ako po ang pinakamagaling magpatulog ng tao. Tama ba? Marami kong miyembro, lagi akong inaatinan. Tama ba? Nung nasa Quezon City ko, maraming umaaten. Isang diretso tulog. Isang diretso gising. Isang diretso gising. Bakit? Kapag sila nag-uuntog, sasabihin nila, good morning po, good evening po, ibig sabihin mga call center. Oh, ganun po.
Ngayon, nakita natin yung commitment na sa ating Panginoon. Yung trabaho, hindi mo kailangan mamahinga. Ang totoong kapahingahan sa simbahan natin. Amen. Ang totoong kapahingahan, yung commitment mo sa Panginoon. Huwag ka nang humanap ng iba sapagkat ikaw totoong naghahanap sa Panginoon. Huwag ka nang pumunta sa iba dahil ikaw ang hinahanap ng Panginoon. Ang paa natin, dalawa lang. Pero yung commitment natin, marami. Tama ba? Marami tayong commitment. Kung saan-saan tayo nagpupunta. O, kaya dito, sa ating Panginoon, aminin natin ang totoo. Ikaw ang nangangailangan sa Panginoon. At ang Panginoon ang kailangan mo. Pagpalain tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen.